Hi, good morning! Isang mapagpalang umaga sa lahat na kung saan tayo ay binigyan na naman ng Diyos at binigyan ng pagkakataon upang itaas, upang purihin, upang sambahin ang kanyang pangalan. Sa umagang ito, isang na namang oportunidad kung saan tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos sa ating umagang pagninilay-nilay at sa ating pagpapatuloy sa paglalim, sa paglilingkod at pagkilala sa ating Panginoon. Pero bago ang lahat, of course, manalangin muna tayo. Father God in heaven, thank you Jesus for your goodness, for your loving kindness, and for the blessing ng bagong araw, bagong matiwasay na araw, bagong pinagpalang araw para sa bawat isa. Panginoon, ingatan mo nawa ang aking mga kapatid at maging ang iyong salita, gamitin mo nawa Panginoon para sa aming pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, para sa aming pagpapatuloy sa pagkilala sa iyo, Lord God. Use your servant, use your word, Panginoon, naway naway alisin mo at ipagbawal mo ang mga salita, Panginoon, na babanggitin ng yung lingkod na hindi galing sa iyo, Lord God. At ang pahintulutan mo lamang ay ang salita na nanggagaling sa iyo, ang salita, Panginoon, na gusto mong sabihin sa bawat isa, at ang salita, Panginoon, na makakatulong sa aming paglago sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Bless your word, bless your people, bless us today in Jesus' name. Amen, amen, amen. Now, pag-usapan natin ngayon itong sinasabi na kalooban ng Diyos, God's will. Because sometimes we misuse this word depende kung ano yung kalagayan at sitwasyon ng ating buhay. No? And then, napaisip lang ako, bakit pag maganda ang buhay mo, bakit pag sagana ang buhay mo, bakit pag nasa karangyaan ang buhay mo, bakit hindi natin naiisip na ituring o pasalamatan at angkinin na ito po ay kalooban ng Diyos? Kadalasan nating naririnig is kapag ang tao maraming problema, may mga sakit, walang pera, may mga pinagdadaanan, nahihirapan sa buhay, may mga pangyayari na hindi ka nais-nais, saka katuloy naririnig yung salitang God's will. No? Kalooban ng Diyos na maghirap ka. Kalooban ng Diyos na wala kang pera. Kalooban ng Diyos na marami kang utang. Kalooban ng Diyos na marami kang sakit. Kalooban ng Diyos. Saka ko tuloy naririnig yung salitang kalooban ng Diyos sa panahon na medyo pangit yung sitwasyon sa buhay natin. The question is, was it really God's will, or is it only a result or a consequences of the things, of our wrong choices and wrongdoings in life? Baka naman yung kahirapan mo, baka naman yung kakulangan mo, baka naman yung pagkawalan mo ng pera, o baka naman yung pagkakaroon mo ng sakit ay hindi talaga yan kalooban ng Diyos. Baka naman yan ay resulta lang sa mga bagay na ginawa mo, sa mga maling desisyon, sa mga maling pagpili sa buhay. No? My very close friend, tinanong ko sa kanya about his past relationship, in his past failure relationship. Tinanong ko, ginusto mo ba talaga yung relasyon na yon, o mali lang ang pagpili mo? Because I know that he has a lot of choices. Because I know for sure, I know the truth na marami po siyang pwedeng pagpipilian. That's why natanong ko, ginusto mo ba talaga o mali lang ang pagpili mo? Now, relatedly, ang kalooban ng Diyos minsan ay kailangan nating ma-define ng tama.
No, baka naman ina-associate lang natin ng Diyos sa mga bagay, sa mga pangit na pangyayari sa ating buhay, where in fact hindi naman. Hindi naman ginusto ng Diyos na maghirap ka. Hindi naman ginusto ng Diyos na magkasakit ka, at lalong hindi ginusto ng Diyos na pahirapan ka. Alright? Now, did you remember the life of Naomi in the book of Ruth? In the book of Ruth, chapter 1 verse 20, si Naomi po ay umuwi sa kanilang bayan, sa kanilang lugar, no? At nang sinalubong siya ng mga tao, sinabi ng mga tao, "Oh, nandito na pala si Naomi. Oh, nandito na pala ang ating kaibigan na si Naomi." Ayan. To be reminded, Naomi, ang ibig sabihin ng salitang Naomi, pangalan na Naomi is princess. It is a blessed one. Pinagpalang pinili ng Diyos. Pero anong sagot ni Naomi? Sabi ni Naomi, "Don't call me Naomi. Huwag niyo na akong tawaging Naomi. Call me Mara." Mara. Because the Lord has caused me all the pain and depression, all the problems and troubles in life. By the way, nagpapatawag siyang Mara because ang ibig sabihin ng Mara is bitter. Mapait. Mapait na karanasan, mapait na buhay. Yun yung dahilan bakit gusto niyang magpatawag na Mara. Instead of calling her blessed, gusto niyang magpatawag na bitter, mapait. Dahil inaakala niya, pinagbibintangan niya ang Diyos, ina-associate niya ang Diyos na yun ang Diyos ang naging dahilan ng kanyang lahat ng paghihirap. At take note, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Tingnan natin ang not 1 Corinthians. Tingnan natin ang Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 2. Alright? Ito sinasabi dito. I'm using NIV version. Sinasabi dito. Verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is good, pleasant, and perfect. Ang kalooban ng Diyos, not pleasant, pleasing. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kaaya-aya, at perpekto. No, tingnan nga natin sa Tagalog version to kung anong sinasabi dito. Just to emphasize, no, sa mga bagay na kailangan nating maintindihan, no, kailangan nating malaman sa ating paglilingkod sa Panginoon. Now, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kanyang kalooban. Now, ang kalooban pala ng Diyos ay good, acceptable, and perfect according to New King James Version. Sa NIV, good, pleasing, and perfect. Right? Yun pala ang kalooban ng Diyos. Now, kung ang kalooban ng Diyos ay mabuti, din bakit natin iniisip na ang mga nangyayaring pangit sa ating buhay ay ina-associate natin sa kalooban ng Diyos? Kung mabuti naman pala ang kalooban ng Diyos. No? Now, pag-aralan natin, pag-isipan natin, tingnan natin kung ano ba talaga at kung saan tayo nagkamali. No?
sa pag-interpret, sa pagkilala, no, sa pag-unawa sa kalooban ng Diyos. The one of the character ng Bible na pwede nating pag-aralan sa umagang ito is si Samuel. Kung familiar kayo sa buhay ni Samuel, yun yung pinakamaganda na pag-usapan pagdating sa kalooban ng Diyos. Right? Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3. Alright? Tingnan natin. Ano ba talaga ang mga bagay na ito? In 1 Samuel chapter 3, start tayo sa verse 3. Kung titingnan natin, verse 1 muna, papunta sa 9. Alright? Huwag natin kalimutan, in Romans chapter 12, ang kalooban ng Diyos ay good, acceptable, and perfect. In other translation, good, pleasant, pleasing, and perfect. Sorry. And dito tingnan natin, ano ang implication sa pag-aaralan natin ngayon in the life of Samuel. Alright? In Samuel chapter 3. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. No, ito yung kwento kung saan ang batang Samuel is tumutulong kay Eli doon sa kanilang synagogue, sa kanilang templo rather. Alright. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread of revelation. Tahimik, silent ang mga salita ng Diyos noong mga panahon na yon. Hindi nangungusap ang Diyos. In other words, ang Diyos ay tahimik sa mga time na yon. And it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see. So nabubulag na si Eli, hindi na makakita masyado. And therefore the Lamb of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down. Pag tingnan natin verse 3. And therefore the Lamb of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down. Alright, verse 4. The Lord called to Samuel, and he answered, "Here I am." So he ran to Eli and said, "Here I am, for you called me." And this time, si Samuel tinawag ng Diyos. Take note, balikan natin yung verse 1. This time, the Lord is silent. So since bata si Samuel, hindi pa niya alam kung ano at paano ang pagtawag ng Diyos. Right? Kasi bata pa siya. At those times, silent ang Panginoon. Now the Lord called Samuel and said, okay. Tapos na yan. And he said, "I did not call, lie down again." And he went to lie down. Nung narinig ni Samuel yung boses ng Panginoon, akala niya si Eli yung tumawag, tumakbo siya kay Eli. Sabi niya, "Tinawag mo ba ako?" Sabi ni Eli, "No, hindi kita tinawag." Alright. Okay. 6. The Lord called yet again. Tinawag ulit ng Diyos si Samuel. So Samuel arose and went to Eli. The same pattern, the same situation. Bumalik pa rin si Samuel doon kay Eli kasi inisip niya, akala niya si Eli ang tumawag sa kanya. Okay? So Samuel arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." He answered, "I did not call you, my son. Lie down again." Alright? Now in verse 7, now Samuel did not know. Ito yung sinasabi sa very first one. Now Samuel did not know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me."
Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Now the Lord, in verse 10, continue muna natin. In verse 10, now the Lord came and stood and called as the other time, Samuel, Samuel. And Samuel answered, Speak, Lord, for your servant hears. Ibang translation, sinasabi dito, for your servant is listening. Alright? Now, okay? Then the Lord said to Samuel, Behold, I will do something in Israel, and which both ears of everyone who hears will be tangled. Alright. Right. So, makikita natin dito, ano yung mga dapat natin gawin para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. No? Take note, ulitin ko. The will of God is good, pleasing, and perfect. The will of God is good, acceptable, and perfect. And I believe, hindi po gagawa ang Diyos ng mga bagay na ikakapahamak ng kanyang mga anak. And I believe, hindi po kalooban ng Diyos na dalhin niya tayo sa sitwasyon na kung saan papahirapan lang tayo. Yes, merong mga pagkakataon na inaalaw ng Diyos ang mga trials, ang mga problema sa buhay, because meron lamang tinuturo ang Diyos sa buhay natin upang dalhin tayo sa kaluwalhatian ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. Upang dalhin tayo sa ikabubuti ng ating buhay, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Now, ano ba talaga ang dapat nating gawin upang makita natin at matahak natin ang direksyon patungo sa tunay na kalooban ng Diyos sa buhay natin? Now, did you remember verse 3? Sinasabi doon, 1 Samuel chapter 3 verse 3, and therefore the Lamb of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down. Ito yun siya. Si Samuel doon sa tabernacle, doon sa templo, natulog siya malapit doon sa templo, si Samuel, doon siya natutulog malapit sa tabernacle kung saan naroroon ang Ark of God, Ark of the Covenant. Nabasa niyo na ba yung mata ko, yung iniisip ko? Literally, si Samuel po ay natutulog sa templo malapit sa tabernacle kung saan naroroon ang Ark of the Covenant. Now remember, the Ark of the Covenant in Old Testament was literally where the presence of God is. Right? Nasundan niyo na ako. Tama? Okay. Number one, para malaman mo at makita mo kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, kailangan mo mapalapit at palaging malapit sa Panginoon. Literally, si Samuel, malapit talaga siya sa Ark of the Covenant, malapit talaga siya sa presensya ng Diyos, kasi yung tulugan niya doon malapit mismo sa presensya ng Diyos. Literally. But in our lives, in our days, in our time today, the Ark of the Covenant is the presence of God. Is our relationship to God. So para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, kailangan nating palaging mapalapit. Kailangan natin ng English na nga lang natin, medyo mahirap yung Tagalog. Kailangan natin ng intimate closeness, no? Sa Panginoon.
Kailangan nating malapit sa Panginoon, in other words. Para maunawaan mo, para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, you must be close to God. Malapit ka dapat sa Diyos. Paanong paraan? Paanong paraan, pastor, na malapit tayo sa Panginoon? Your prayer, your submission to the Lord, the reading of the Word of God every day. It will make you closer to God. Kaya mga kapatid, minsan hindi natin nauunawaan ang kalooban ng Diyos kasi malayo tayo sa Kanya. Malayo tayo sa Kanya. Alright? Nawala na tayo ng panalangin sa araw-araw. Ako, to be exact, nakukonsensya ako kasi marami ng araw na hindi, though nagdi-devotion naman ako, pero sa akin na lang, hindi ko na siya na-i-share kasi nga tanghali na ako nagigising, no, dahil sa malalim na rin na gabi, madaling araw na almost ako natutulog dahil sa maraming mga ginagawa sa araw at yung mga anak ko pa hindi natutulog kaagad. Hindi ko na na-i-share minsan yung devotion ko via live sa Facebook kasi nga alas 9 na ako nagigising, so wala nang time na ma-share pa siya. Yung devotion ko nagiging personal ko na lang. And nagigilty ako kasi marami pong umaasa at marami pong nag-aabang ng mga yun na supposed to be nakakatulong yun sa paglago, sa pagkilala ng ating ibang mga kapatiran kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Ang tendency kasi mga kapatid, ganito yan. Kung hindi natin lubos na maunawaan at maintindihan ang kalooban ng Diyos, ito po ay magtutulak sa atin papunta sa paglihis ng ating pananampalataya. Hindi natin naunawaan ang kalooban ng Diyos, na maganda pala ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pinagbibintangan natin ng Diyos sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Ang mangyayari tuloy is, kaya maraming tao na naniniwala na lang sa swerte, naniniwala na lang sa, I don't know kung familiar kayo sa zodiac sign. Feng Shui, zodiac sign, no? Ano pa yung mga uso ng zodiac sign? Ang araw mo ngayon ay siswertihin. Makakasalubong ka ng ganitong mayaman. Mga zodiac sign, no? Nalihis na tuloy tayo sa kalooban ng Diyos. But the thing is, kailangan lang natin maging malapit sa Panginoon. No? Kailangan natin malapit sa presensya ng Panginoon. Now, every time you pray, did you still feel the presence of God? Every time you read the word, did you hear the Lord talking to you or not? Baka naman sa pagbabasa mo ng salita, parang wala nang kwenta. Wala ka na naintindihan. Baka naman sa pagsasalita mo, parang monolog ka na lang. Ikaw na lang nagsasalita, wala ka nang kausap. Why? Because malayo ka na sa Diyos. So this is just a reminder. To understand the will of God, you must be close to God. You must be close to His presence. Now, kung titingnan natin, ang Panginoon kasi ay naglalagay sa atin, sa buhay natin, ng tinatawag, no, paulit-ulit na natin sinasabi yan, tinatawag na free will, free volition, sariling pagpili at pagpasya sa ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Ang mahalaga lang, number 2, tingnan natin para hindi na tayo mapalayo. Okay, sa
sa paulit-ulit na pagtawag ng Diyos kay Samuel, that 3 times bumalik-balik siya kay Eli, hindi na masyado makita, nabubulag na. Nagtatanong siya kung si Eli ba ang tumawag sa kanya, because hindi niya maintindihan that time, hindi niya naintindihan na ang Diyos pala ang tumawag sa kanya, ang tumawag ng kanyang pangalan. Now, and then naintindihan ni Eli, oo nga, hindi nga naintindihan ni Samuel kasi number one, this era is silent ang Panginoon. Number 2, bata pa si Samuel at hindi pa niya na-recognize ang boses ng Panginoon. Kaya tinuruan niya si Samuel. Sabi niya, the next time tatawag sa iyo ang boses, sabihin mo, "Here I am, Lord. Your servant is listening." That's very important. To understand the will of God, we need to listen to the voice, to the instruction of the Lord. Kailangan mong pakinggan, kailangan mong makinig sa mga sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Tigas ulo natin, no? Hindi tayo nakikinig, no? Kaya hindi natin maintindihan ang kalooban ng Diyos. Why? Because we did not listen. Kaya hindi natin maintindihan ang kalooban ng Diyos. Why? Because we failed to listen. Like Samuel. Pero of course, understandable. Silent ang Diyos that time and Samuel was young. Tayo ngayon, Christ offers everything. Jesus gave us everything. The direct access to talk to Him. Yeah, we are very privileged. Why? Because nung unang panahon sa Old Testament, hindi sila makapag-direct na makipag-usap sa Panginoon. Bakit? Kailangan pa nilang dumaan ng pari, mag-alay ng fatin na firstborn na tupa. Ibigay nila sa pari, tapos yung pari dadalhin doon sa templo, kakatay ng tupa, iaalay ng Diyos. Napaka-hassle. They have no direct access to the Lord. But now we are blessed. We are blessed. We are privileged. Why? Because we have our direct access to Jesus. We can talk to Him anytime. We can talk to Him all the time, and we can ask Him. We can seek Him. We can lambing to Him all the time because He gave us the direct access. Naalala nyo yung tour, yung curtain in the temple, symbolic na binigyan tayo ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan, binigyan niya tayo ng direktang access para makipagrelasyon sa kanya. And that's so amazing. Why? Because napakasarap po na magkaroon ng direct access sa Panginoon. Masaya ka na nga eh. Example, meron kang direct access, meron kang personal phone number ni Donald Trump. Masaya ka na nun. Example, meron kang contact number ni Gary Valenciano. Example, meron kang contact number ni Bongbong Marcos. Masaya ka na. Kasi may direct access ka. Then how much more kung meron kang direct access sa Panginoon? And that's the reason why to understand the will of God, in our lives, we need to listen. Kailangan natin makinig. No? Makinig sa salita ng Diyos. Alright? At of course, kailangan natin maging tune in sa direksyon ng Diyos sa buhay natin. Gaya ng isang TV, 'di ba? Ano bang mga network meron tayo ngayon? GMA, ABS-CBN, TV5, All TV, Net25, SMNI, madami tayong mga TV station ngayon. My question is, paano mo maririnig ang sinasabi ng programa ng ABS-CBN kung naka-tune in ka doon sa GMA? Nagets nyo yung ibig kong sabihin? Paano natin maririnig ang kalooban at salita ng Diyos
kung nakatune in tayo sa ibang bagay? Paano mo maririnig, paano natin marirecognize ang kalooban ng Diyos kung sa ibang bagay nakatuon ang ating buhay? So we need to tune in directly to the Word of God. We need to tune in directly, straightly to the voice of the Lord. Of course, para marinig mo ang programa ng ABS-CBN, lilipat ka ngayon. Lilipat ka from GMA to ABS-CBN. Ang ganda pala ng programa ng ABS-CBN. Nagulat ka ngayon. Maganda ang programa nila. Kasi, kakatune in mo lang doon sa kanila. Kakalipat mo lang doon sa ABS-CBN na programa. Pero matagal na, ang katotohanan, matagal ng programa. Example ko lang to ha. Baka isipin nyo maganda talaga. Ang katotohanan, matagal nang maganda ang programa ng ABS-CBN, hindi mo lang alam kasi sa GMA ka nakatune in. In other words, matagal nang maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo, matagal nang maganda ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, hindi mo lang nalalaman, hindi mo lang nararanasan, hindi mo lang nare-recognize because hindi nakatune in ang buhay mo sa Kanya. Very simple. And here it comes. The Lord speak ulit nangusap ulit si Lord kay Samuel. Samuel. Sabi ni Samuel, "Here I am, Lord. Speak to your servant." Samuel recognize the voice of the Lord and tune in into the Word of God. And that's the reason why nagkaroon ng Diyos ng perpektong pagkakataon upang kausapin, upang mangusap kay Samuel directly because nakatune in na si Samuel sa Panginoon. Sa ating buhay mga kapatid, let me remind you, to understand the will of God in our lives, we need to be closer to God. To understand the will of God in our lives, you need to listen into His Word. To understand the will of God in our lives, we need to tune in directly to the voice of the Lord. Kaya sa umagang ito, the Lord speaks to us. Nangungusap ang Diyos sa atin. Mga anak, hindi ko po kalooban na pahirapan kayo. Hindi ko po kalooban. Maybe kung literally nangungusap ang Diyos sa atin ngayon, katulad ng kaibigan sa harap natin, hindi ko sasabihin siguro ng Diyos, hindi ko kalooban na pahirapan ka. Hindi ko kalooban na saktan ka. Dahil hindi naman talaga kalooban ng Diyos. Hindi naman talaga niya kalooban na makaranas ka ng mga pighati at kahirapan sa buhay. Palaging mabuti, palaging kaaya-aya, at palaging perpekto ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kailangan lang natin ilinya. Kailangan lang natin unawain. Makilala ang tinig niya at makinig sa Kanya. That's the will of God. He's always looking for good. He's always looking for the best para sa iyo, para sa atin. Yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Kaya sa umagang ito, unawain natin. Tandaan natin, napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. At sa araw-araw, wala po siyang ibang hinahangad, kundi ang mapabuti tayo. Bigyan tayo ng masagana at bigyan tayo ng
magandang direksyon sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sa umagang ito mga kapatid, just believe. The will of God is good. The will of God is pleasant. The will of God is perfect. Magpatuloy ka, magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Panginoon sa ating buhay. Manalangin tayo. Lord, thank you for today. Maraming salamat, Panginoon. Binigay mo sa amin ang kasiguraduhan ng mabuting buhay. Dahil ito ang iyong kalooban ang bigyan kami ng mabuting buhay. Bigyan kami ng kaaya-ayang buhay at perpektong paglilingkod sa iyo, Lord God. Hindi man siguro perfect sa lahat, kundi you help us into perfection by your grace and by your glory. Bless my brothers and sisters. Bless the CUH leadership under our pastor, Pastor Ferdinand Ventura, and the CHAM board, Lord God. Ingatan mo sila. Palain mo ang bawat isa. Sana'y maging blessing ang aming buhay sa aming paglilingkod. Help us know your purpose. Help us know your will. And most of all, tulungan mo po kami na masunod ito. At tulungan mo po kami na sumunod lamang sa iyo. Palain mo ang aming araw. Ingatan mo po ang bawat isa. Salamat sa iyong salita at sa iyong mga pangako sa buhay namin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning. God bless you.